Hi, DP Recaps here. Ating tunghayan ang nakakaantig na kwento ng 2019 Korean movie na pinamagatang My First Client. Ihanda ang inyong puso dahil ito ay hango sa mga totoong pangyayari kung saan pinag-usapan ng buong Korea ang kwento ng magkapatid na biktima ng kalupitan ng kanilang madrasta, at kung paano nanindigan ng isang lalaki para maibigay ang hustisya na nararapat para sa kanila. Sa simula ng ating pelikula, makikilala natin si Jang, isang abogado na nasa job interview para sa isang trabaho. Iba siya sa karamihan. Siya ay tapat, seryoso, at puno ng prinsipyo. Pero dahil sa sobrang pagiging tapat niya, hindi siya matanggap-tanggap sa mga law firm. Sa kabilang banda, makikilala natin ang magkapatid na sina Dabin, ang ate, at si Minju, ang kanyang bunsong kapatid. Maaga silang naulila sa ina. Minsan, tinanong ni Minju kung ano ang itsura ng mama nila. Sagot naman ni Dabin, mahaba ang buhok nito. Pero nagreklamo si Minju dahil napansin niya na iba ito sa kwento ng ate niya noon. Natahimik na lang si Dabin. Ang totoo, pareho na nilang hindi maalala ang mukha ng kanilang ina dahil sinira ng kanilang ama ang lahat ng litrato ng kanilang mama. Kahit bata pa, si Dabin na ang tumatayong ina kay Minju. Siya ang nag-aalaga at nagpuprotekta sa kapatid. Isang gabi, pag-uwi ng kanilang ama, may kasama itong babae, si Jisuk, at ipinakilala siya bilang bago nilang mama. Sa simula, nagpakita agad ng kabutihan si Jisuk sa magkapatid. Dahil dito masayang-masaya ang mga bata dahil sa wakas ay may nanay na ulit sila na mag-aalaga. Sabi pa ni Minju, dininig ng Diyos ang dasal nila, pero hindi nagtagal, lumabas ang tunay na kulay ni Jisuk. Unti-unti siyang naging mainitin ang ulo. Sa maliit na pagkakamali, matinding parusa ang kapalit. Minsan, nang nalaglag lang ni Minju ang maliit na piraso ng pagkain, pinarusahan na siya agad ng malala. Samantala, dahil sa pressure ng kanyang sariling ina, napilitan si Jang na magtrabaho sa isang Children's Protection Center. Isang organisasyon na nagpoprotekta sa mga batang inaabuso. Isang araw, pumunta si Dabin sa center para ireklamo ang pananakit ng kanilang stepmother. Tahimik lang siya sa sulok. Maya-maya tinanong niya si Jang at ang isang social worker, maliban na nagsumbong ako. Magagalit kaya siya pag-uwi ko? Sinabi naman ni Jang na tama ang ginawa niya. Pumunta sina Jang sa bahay ni Dabin para mag-imbestiga. Pero matalino si Jisuk. Dahil dati siyang abogado, alam niya kung paano umarte. Nagpanggap siyang mapagmahal na ina kay Dabin sa harap ng mga bisita. Dahil dito naniwala sina Jang at umalis. Pagkaalis nila, impyerno agad ang bumungad kay Dabin. Pinarusahan siya, pinatayo ng nakataas ang kamay, at dinala sa kwarto para saktan. Rinig na rinig ni Minju ang iyak ng kanyang ate, habang tinatakpan ang tenga sa takot. Dahil walang nangyari sa center, sina Dabin at Minju na mismo ang lumapit kay Jang. Isang araw, dinala sila ni Jang sa restaurant para kumain ng burger. Ito ang unang beses na nakatikim ng burger si Minju. Dito tinanong ni Dabin si Jang, "Uncle, ano ba ang pakiramdam ng may nanay?" Hindi nakasagot si Jang. Mula noon naging malapit ang mga bata kay Jang. Namamasyal sila sa zoo dahil sa pakiusap ni Minjon, pero napapagod na rin si Jang sa kakulitan nila, lalo na't gusto niya ng tunay na trabaho bilang abogado. Isang araw, nakatanggap si Jang ng tawag para sa isang interview sa isang malaking law firm sa Seoul. Dahil dito, kailangan niyang umalis agad. Ayaw siyang paalisin ni Minjon dahil Burger Day dapat nila kinabukasan. Bilang pampalubag loob, binigyan ni Jang ng pera si Minjon pambili ng burger, at iniregalo ang isang kingkong na stuffed toys mula sa kotse niya. Binigay din niya ang calling card niya kay Dabin. Masayang-masaya si Minjon, pero hindi nila alam, ito na ang huling sandali nilang masaya. Kinabukasan nakatayo ang magkapatid sa isang burger shop. Subalit ayaw nilang bumili ng hindi kasama si Jang. Nakita sila ni Jang mula sa malayo, pero hindi niya sila pinansin dahil iniisip niyang tapos na ang responsibilidad niya sa kanila dahil wala na siya sa center. Pero nagkakamali siya. Umuwi ang magkapatid na mabigat ang loob, ngunit pagpasok nila, naghihintay ang demonyong stepmother nila. Nakita nito ang calling card ni Jang at nagalit dahil inakala niyang isinusumbong siya. Dahil dito, pinarusahan na naman si Dabin ng napakatindi hanggang sa mag-collapse ito sa eskwelahan kinabukasan. Nang nasa ospital si Dabin, dinalaw siya ni Jang. Tuwang-tuwa ang bata at pinuri ang kabaitan na ipinapakita nito sa kanilang magkapatid. Nakiusap siyang dalhin sila sa ampunan dahil doon sila magiging ligtas, pero sinabi ni Jang na aalis na siya para magtrabaho sa Seoul. Nadismaya si Dabin sa sinabi ni Jang, subalit ang pinakamasakit na eksena ay nangyari noong gabing iyon. Nakita ni Jisuk ang perang hawak ni Minjon na bigay ni Jang. Pinaratangan niyang ninakaw ito ng bata. Kahit nagpaliwanag si Minjon, binugbog pa rin siya. Tinawag pa niya si Dabin at pinilit na parusahan ang kapatid. Napilitan si Dabin na sampalin ng mahina ang kapatid para matapos na, sabay yakap at bumulong ng patawad. Pero hindi tumigil ang stepmother. Sa sobrang pananakit niya, namatay ang kawawang si Minjon. Nalaman ni Jang ang balita at napagtantong ang perang binigay niya ang naging dahilan ng kamatayan ng bata. Kung hindi siya umalis, sana buhay pa si Minjon. Durog na durog ang puso ni Jang sa sobrang pagsisisi. Para makaligtas ang stepmother sa krimen, tinakot niya si Dabin.
Sinabi niyang kung ayaw niyang matulad sa kapatid niya, kailangang akuin niya ang krimen. Dahil sa takot, inako ni Dabin ang pagpatay sa kapatid na nagbunga ng galit ng mga tao sa kanya. Hindi ito matanggap ni Jiang kaya't nag-resign siya sa trabaho at desididong tulungan si Dabin kahit ayaw siyang kausapin nito. Araw-araw siyang nagpapadala ng regalo. Sa isang recorder na pinadala niya, narinig ni Dabin ang mensahe ni Jiang, "Hihintayin kita sa tulay kung saan tayo naglaro noon." Nang makita ng stepmother ang recorder, sasaktan na naman sana si Dabin. Pero dumating si Jiang. Winasak niya ang pinto at sinugod ang babae. "Tao ka ba?" sigaw niya at saka kinuha si Dabin at iniligtas. Nagsimula ang panibagong investigasyon. Desidido si Jiang na patunayang inosente si Dabin at ang stepmother ang tunay na demonyo. Nang madakip ng mga pulis si Jae-suk, ginalingan ng stepmother ang pag-arte sa korte. Kunwari ay nagsisi siya sa pagkukulang niya pero hindi umamin sa pagpatay. Takot na takot si Dabin magsalita. Subalit kailangan ni Jiang ng matibay na ebidensya. Naalala niya ang manikang kingkong na binigay niya kay Minjon, may video camera pala ito. Pero ang problema nawawala ito dahil tinapon na ng stepmother ang mga gamit ni Minjon, ngunit sa kabutihang palad, himalang dumating ang kalaro ni Minjon sa korte at naitago pala nito ang laruan. Sa muling pagdinig, binigay ni Jiang ang laruan kay Dabin. Pagkakita sa laruan ng kapatid, humagulgol si Dabin. Tinanong siya ng judge kung sino ang tunay na pumatay sa kapatid. Sa wakas, itinuro niya ang kanyang stepmother, pinanood sa korte ang video mula sa laruan. Kitang-kita ang pagmamalupit na ginawa ni Jae-suk sa kawawang si Minjon. At ang huling sinabi ni Minjon sa video bago siya mamatay, "Ate, patawad. Hindi ko na makikita ang mukha ng mama natin. Dumidilim na ang paningin ko." Pagkatapos mapanood ang video, nag-iyakan ang lahat ng nasa korte. Sa huli, nanaig ang hustisya. Dahil sa matibay na ebidensya, hinatulan ang malupit na stepmother ng 16 na nataong pagkakakulong. Ang ama naman ni Dabin, na walang ginawa habang inaabuso ang kanyang mga anak, ay hinatulan ng 5 taong pagkakakulong, bagamat hindi na maibabalik ang buhay ni Minjon, nabunutan naman ng tinik si Dabin. Sa wakas, napatunayan hindi siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Ilang araw matapos ang paglilitis, tinupad ni Jiang ang isa pang pangarap ng magkapatid. Ipinakita niya kay Dabin ang isang litrato, ang litrato ng tunay nilang ina. Sa wakas, nakita na rin ni Dabin ang mukha ng babaeng nagluwal sa kanila.